Magaling araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay meron tayong babasahing mga comments ng ating mga minamahal na viewers na meron silang concerns dahil some of them ay tinanggal sa social pension for indigent pensioners. Ano ba yung mga rason bakit tinanggal sila? Babasahin natin para meron tayong idea kung paano natin sila matutulungan o kung paano natin maklaro po sa kanila ang mga bagay na ito. At sa ngayon po, meron akong basihan kung paano tayo maging isa sa pagbigay ng solusyon sa problema po ninyo. And I'm always thought that this is really my forte na tumulong po sa inyo. Attention sa lahat ng mga senior citizens, SSS at GSIS pensioners. Tinanggal sa listahan ng pensyong ito. So kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan, ang mga concerns ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens, update ng ating mga senior citizens patungkol sa kanyang benefits, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel dahil palagi po akong nag-upload. Araw-araw po akong nag-upload para po merong mga updated information na malalaman po ang ating mga senior citizens. At subscribe mo na po ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatiling updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel ay i-bell notification mo na. And ngayon, babasahin natin at tutulungan natin silang ipaalam sa kanila yung dapat nilang reaction or anoong dapat na impormasyon ang makukuha nila ngayon. Ito po ay isang comment ng ating tagapanood dahil siya ay may reaction tungkol sa pagkatanggal ng mga SSS pensioners at GSIS pensioners sa social pension. Sabi niya dito, ang pensyon po namin ay galing sa GSIS o SSS ay sarili naming kwarta at hindi galing sa gobyerno. Ito po ang monthly contribution namin noong nagtatrabaho pa kami. So yan po ang ating sasagutan mamaya-maya. And proceed tayo sa next na comment. Sabi dito, pinagtrabahuan naman namin yung pension namin sa SSS. Kagaya ko 2,200 lang ang pension ko. Kulang pa sa maintenance ko. Sana may isang batas ng Universal Social Pension para sa kalahatan na ang makatanggap once na senior citizens ka na. And meron naman po siyang point. And now let's proceed sa pangatlo. Po natawag dito na comment, galing sa ating mga viewer. Sabi dito, siya po ay mismo ang tinanggalan. Sabi niya dito, ganun din po ako tinanggalan dahil may pension daw ako sa SSS dito sa Masbate, sabi ni Liv Victoria Banata sa Basta Bister. At sabi pa dito, kami rin dito sa lugar, po namin sa La Union, tinanggal din po kami dahil daw may abroad kami. Sabi dito na hindi po pantay ang nagbigay ng social pension. Isa ako sa natanggalan pero 2015 pa akong na-member sa Oscar. Bago na po nakatanggap kasi nagreklamo na maliit, lang SSP pension kulang sa maintenance sa asthma at arthritis. Pangpa-check up goal date, nagdala ako ng medical sir. Pagpatunay na may maintenance ako. Okay naman, nakatanggap ako 5 beses tapos naalis ang pangalan ko. Marami dito sa Buhangin, Davao City Social Pension, malapit sa bundok. Best friend nila. Sana po pantay parayalis. Ano ba to? Para pantay alis. Suspension, universal pension na lang pantay lahat. God bless. At atin pong nabasa ang mga comment ng ating mga senior citizens na dating pensioner sa social pension pero ngayon tinanggal dahil po merong mga rason. Ngayon balikan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng social pension. Ano ba ang mga qualifications? At ano ba ang dapat nating ilagay natin sa ating puso at isipan kung makarinig tayo ng social pension for indigent senior citizens? Sabi dito, para ma-qualify po tayo sa social pension for indigent senior citizens sa Pilipinas, kinakailangan ng isang tao na matatawag na pensioners ay may edad na 60 years old and above. So dito qualification po, kinakailangan siya ay frail, masakitin at merong disability. At ito pa po ang klaro po na minensyon po dito sa social pension na qualification na dapat wala pong pensyon na tinatanggap sa gobyerno or sa private insurance or a regular source of income or support. So kanina nabasa natin na merong tinanggal na merong pension sa SS, GSIS, may abroad at may sahod. So automatic po kasi kapag magva-validate ang DSWD. So kapag nakita nila na hindi na po kayo qualified, you're automatically out po sa social pension for indigent senior citizens. Dahil po magfo-focus po talaga ang DSWD sa meaning and sa requirements. Po dahil hindi po natin pwedeng i-push na meron tayong tinanggap sa other institution or government or any insurances. Pero ang tawag dito, ang tawag, ito ay pinapaano pa natin na kulang ang ating hindi po dapat natin tinatawag dito pino-force ang mga bagay
dahil meron pong sinusunod na qualification si social pension. Marami pa nga pong mga tao or mga senior citizens ang panakapasok sa social pension. Nasa waiting list pa na meron pang 600,000. Kaya naman po tinanggal po dahil hindi na po sumusunod sa kwalifikasyon ng social pension for indigent senior citizens. Para po klaro sa atin, babasahin po natin ang eligibility criteria. Ibig sabihin kung sino lang po yung pwedeng makapasok or makakuha ng payout sa social pension for indigent senior citizens. Opo, nasa inyong screen. Ang age po kinakailangan must be 60 years old and above. Ibig sabihin kung 59 ka, 58 ka, hindi ka pa po pwede dito. Kung ikaw ay 60 and above, ikaw po ay sobrang pwede na po dito. Kinakailangan frail, sakitin, or disabled. So ang aplikante kinakailangan po meron po sa mga nabanggit. Kinakailangan sa tatlong eligibility, no pension from other sources. Ito po mas klaro po sa atin no, na hindi po pwede ang mga may tinatanggap sa SSS, JSES or sa Pivowo or any insurance company kasi stated na po dito sa requirements sa pag-qualify ng isang tao and kinakailangan walang regular income or support. So kagaya nung nabasa natin kanina merong mga tinanggalan dahil meron silang abroad o na nandito po ang rule number 4 or requirements number 4 na kinakailangan walang tinatanggap na support or sahod. Sa anumang pinagtatrabahuan ninyo dahil paano po natin maibalik ang social pension na anong tawag dito na meaning kung hindi po natin susundin ang tawag dito criteria. And to tell you exactly, marami pong tinanggalan ng pensyon last year 2024 sa August. And ipapakita ko po sa inyo kung ilan po ang natanggalan at natanggal sa pensyon ng social pension. Breaking news, 13,000. Na mga senior citizen tanggal sa social pension list. Iloilo ang may pinakamaraming lugar na tinanggalan ng social pension. At sa lahat-lahat, umabot ng 13,468 na mga benepisaryo ng social pension ang tinanggal sa Western Visayas. Batayan sa Department of Social Welfare and Development. Sa lahat ng mga taga-Iloilo dyan, baka nagtaka kayo na hindi na kayo nakatanggap ng mga benepisyaro sa social pension, baka isa kayo sa mga natanggal na. Pero ano ba dapat ang kailangan para maging isang miyembro or maging parte sa social pension? Ngayon, alamin natin bakit marami ang natanggal sa social pension. Ano po ba yung mga rason? Batay sa pag-validate ng DSWD, nakita nila na may 1327 na tumatanggap ng pension galing sa SSS and GSIS. 8 at 30 ay tumatanggap pa ng honorarium or sahod. 331 tumatanggap ng regular na support sa kanilang pamilya at yung iba ay namatay na. Yung iba naman ay nag-iba ng location na kanilang pinagtitirahan. At ito po ay very red flag dahil po ang qualification na ating pinag-uusapan kanina. Nakuha ng Iloilo City, ang pinakamataas na senior citizen na tanggal sa social pension na umabot ng 324. Kasunod niya ng Negros Occidental na natanggalan din ng 3,282. Kasunod niya ang Capiz na tinanggalan din ng 1,594. Kasunod niya ng Aklan na tinanggalan din ng 1,4994. Sumunod diyan ang Antique na natanggalan din ng 1,308. At panghuli ang Guimaras na natanggalan din ng 466 na social. Pensioner at kabuuan umabot ng 13,468 na mga social pensioner ang natanggal. Sa mga senior citizen dyan na hindi pa alam kung paano ba mag-apply sa social pension, ito po ang panoorin ninyo. Tayo po ay mag-a-apply sa DSWD. Alam ko meron na kayong idea kung ano po ang DSWD at kung saan po ang pinakamalapit na DSWD office sa inyo. Doon po tayo pupunta. So unang-una po ang gagawin natin is mag-filled out tayo ng form na magpa-register tayo doon. So hahanap tayo ng makakatulong sa atin. If kayo po ay hindi na po kayo makakita at maka-filled out ng form, you can reach someone na tutulong sa prosesong ito. Pwede po kayong magpatulong sa iyong mga anak o sa kung sino pa yung pwede mong lapitan. At pagkatapos na mag-fill out ng form na ito, so ang gagawin is mag-validate po iyon kung ang ginawa mo ay tama. Kung ikaw po ba yung tao na yon na nag-file ng social pension. Pangalawa is kinakailangan pong magdaan kayo sa interview. So sa interview, ang basic questions kung ano yung nilagay mo dun sa form kung totoo ba yon o hindi. So yun naman po ang mga malagay na details po sa inyo. So pangatlo, ito po ang gusto ko pong i-clear sa inyo. Baka kasi ngayon, nalagay sa isip nyo na ako ay isang senior citizen na at automatic na akong makapunta at mabilong sa mabigyan ng mga ayuda or mga benepisyong ganito. So you need to do the process po.
magpa-register po muna para malagay po yung pangalan po natin. Take note na ang social pension po ay meron lamang pong slot or meron pong mga indicated, mga ilang slot lang po para dyan dahil punong-puno na po ang social pension na benefits. Napakarami na pong nakapag-apply at mga kwalipikado, mga beneficiaries sa social pension. Kaya ang gagawin natin, kinakailangan tayong mag-antay ng ilang months, years before tayo makapasok sa social pension. Kaya maraming mga nasa waiting list. So kung mabakante yung isang slot, so meron isa naman ang ipasok. So hindi ibig sabihin po na pasok na kayo sa qualifications ay makakapasok po kayo kaagad. Hindi po ganon. Kinakailangan pa po na magantay tayo na merong slot na ma-open para naman tayo na maka-avail sa benepisyong ito. Alam kong napakarami pa ang hindi miyembro sa social pension and I hope na mabakante. Yung iba, para naman masanggap kayo ng benepisyo. Ngayon, pag-uusapan natin magkano ba ang matatanggap sa mga beneficiaries ng social pension? So enacted in July 2022, ang dating 500 po dinoble at naging 1,000 na po ito ngayon. At sa kalaking tulong na po yan sa mga senior citizen. Kasi po ang mga senior citizen, meron na po mga maintenance at they really need this help na galing po sa kung saan man nanggaling. Baka kayo ay magtatanong kung kailan nga ba ang payout nito. Nung dati every quarter. Ngayon po ginawang every 6 months na po before mag-payout. At yun nga yung bago palang payout is nakatanggap yung mga senior citizen na mga beneficiaries ng P6,000. So it might be ang kasod po niyan is mga November po ang kasunod na payout ng mga social pension na benefits beneficiaries. So sa ngayon is every 6 months po ang payout, pero yung iba gusto nila na maging quarterly. Na lamang ang pag-payout nila para siguro medyo matagal-tagal lang 6 months, no? Pero okay yun na maging na lang every quarter na lang talaga. So according isang dito, sigatalan na parang ibalik talaga sa quarterly. Akala nyo nakalimutan ko yung requirement sa pag-apply? Hindi po. So ang una nyong gagawin is pumunta po kayo dapat pala sa OSCA or kung saan po ang pinakamalapit na OSCA office sa inyo para sa pagpa-register. Doon kung ikaw po ay isang senior citizen na. So ang dadalhin nyo po doon is senior citizen ID or kahit anong mga valid ID na naka-indicate po doon ang araw ng iyong kapanganakan. Pangalawa po is birth certificate. Napaka-importante po. At yung sinasabi ko kanina yung pag-filled out ng social pension application form. At kapag may bakante po or may slot po na maibigay sa inyo, yun po, napakalaking tulong na po yun sa atin. At ngayon meron nga yung universal social pension. Mas mabuti nga yun. Nakuha nyo po ang punto. Nang video kong ito na na-explain ko po ng tama kung ano man yung dapat ninyong marinig, maklaro sa lahat po ng mga tanong po ninyo or concerns. Punin nyo sa mga comment ng ating mga viewers. And this is one thing na gusto ko pong iklaro sa inyo na yun po ang dapat nating sundin. Kung kayo po ay nagre-reklamo dahil ganito-ganyan, ito po yung basihan niyo dapat. Huwag nyo pong basihan yung gaano kakunti po dahil mayroon pong sinusunod na po si social pension. Kaya naman every now and then nagvo-validate po siya social pension po dahil napakarami pa pong mga tao or mga senior citizens ang hindi pa nabilong sa social pension. Kaya naman po just to understand po situation and pag-pray natin na merong mga magbubukas na mga batas para po sa lahat ng mga senior citizens na walang pinipili na pong makatanggap ng mga pension. And that's it for today. Kung nagustuhan mo ang aking content, just comment down below kung meron ka pang gustong ipaano sa akin ng mga bagay-bagay. Bye-bye and God bless. See you again next time po sa susunod na mga vlogs na aking i-upload sa aking YouTube channel.